mga palatod ko. Ah. Pagkasan dito, Ben. Di ba lahat ng mga alas mo? Sabi ko kay Ben. Yun lang, marami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Hinahanap pa yata yung iba. Ulit po. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Pakibati naman yung katabi ng Happy New Year. Happy New Year. Pakitaas na po ang inyong mga kamay. Wala po bang nabawas sa inyong mga daliri? Baka meron na tutukan ng 5 star. Opo. Wala naman po. Kagabi po, sobrang ingay. Hindi po ng mga kaputok ng mga motor. Akala ko po nga motor show ang meron, hindi New Year. O, lalo po sa aming likuran dito, nagawa ang bagong daan. Sabi ko nga sa sarili ko, sana pala hindi na lang ginawa ang daan na ito. Nung hindi po gawa ito, napakatahimik. Ngayon, kahit hindi bagong taon, yung mga nagmumotor minsan, reta nga lang paratindi, alas 12 ng bengi, alas 2 pang kasigla. O kaya nga, sana, kung mayroon po kayong mga kakilala, dumadaan dyan, paggabi, alanganing oras, sabay niyo po karela, babiyasa kayo maratindi. Nepo, uling ede po solidaran. Hanatin pong bale-bale, insipin, ano ka rin din sa magpainawa po rin tao. At dahil masigla, kailan po magpainawa, ringano ang tao. Ngayong araw pong ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po sa atin ang pumapatikos na yung mga ibang sekta o relihiyon, lalo higit kapag tayo ay nagdiriwang ng Pasko ng pagsila ng ating Panginoon. Sinasabi po nila, wala naman sa Biblia ang Pasko. Bakit ninyo pinagdiriwang kayong mga Katoliko? Ang ginagawa niyo yan ay mula sa mga pagano. Yun po ang sabi ng ibang relihiyon o sekta sa ating pagdiriwang ng Pasko. Pero tignan po natin, kahapon, ang mga nagsasabing ito ay mula sa pagano kultura. Sila rin ay nagdiriwang ng bagong taon. Na kung saan ang pagdiriwang ng bagong taon, ito rin po ay mula sa kultura ng mga pagano, na kung saan sinasalubong nila ang bagong taon na maingay upang itaboy ang lahat ng mga malas at pumasok ang bagong taon na punong-puno ng biyaya o masagana. Yung mga bumabati ko sa atin na pagano ang pinagmulan ng ating pagdiriwang ng Pasko, sila rin ngayon ang gumagawa na sinasabing pagano, sapagkat mga kapatid, tuwing dumarating ang January 1, hindi lamang po ang pagbubukas ng bagong taon ang ating pinagdiriwang. Bagkus ang January 1, ito po ay araw laan para sa ating mahal na ina bilang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang dakilang kapistahan na kung saan ang kanyang titulo bilang ina ng Diyos ay marami rin pong mga tao ang bumatikos. Marami ang mga tao ang hindi agad-agad tinanggap ang kanyang titulo
bilang ina ng Diyos. Sapagkat ayon po sa kanila, paano si Maria ay magiging ina ng Diyos, samantalang si Maria ay isang tao lamang at siya ay hindi Diyos. Tama po sila sa kanilang pahayag na si Maria ay hindi Diyos at siya ay isang tao lamang. Kung kaya nga ito po ay nilinaw ng ating simbahan, na kung saan sinasabi po ng ating simbahan na si Jesus, siya ay totoong tao at siya ay totoong Diyos. Na kung saan ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang pagiging tao ay hindi natin maaari paghiwalay. Kung kaya nga si Maria ay ina ng Diyos, hindi lamang bilang isang tao, bagkus bilang isang Diyos, sapagkat ang dalawang ito kailanman hindi mo maaari pa-hiwalay. O kaya nga kung meron tayong ganitong pagdiriwang, inaali natin ang unang taon o unang araw ng taon para sa ating mahal na ina. Na kung saan hindi lamang siya ang ina ng ating Panginoon, bagkus tayong lahat bilang mga mananampalataya, siya ay ating ina. Ano po ang pahayag niya kay Juan na minamahal? Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kung kaya nga tayong lahat, mapalad tayo, meron tayong isang ina na gagabay sa atin habang sinasalubong natin ang bagong taon na 2023. Bago po tayo magpatuloy sa taon na ito, 2023, napakaganda mga kapatid na tingnan natin muli ang mga kaganapan taong 2022. At silipin po natin ang tatlong bagay. Ano po ito? Una, ang relasyon natin sa ating sarili. Pangalawa, ang relasyon natin sa ating kapwa. At pangatlo, ang relasyon natin sa ating Panginoon. Sa pagsilip po natin sa relasyon natin sa ating sarili, makikita po natin yung ating mga pagkukulang, yung ating pang-aabuso sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan. Yung pagsilip natin sa ating relasyon, sa ating kapwa, sa ating pamilya, makikita rin natin kung saan tayo nagkulang. Nagkulang sa pagmamahal, nagkulang sa pagpapatawa, nagkulang sa pagtulong, pagbibigay sa kanila. At tingnan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon, na marami sa atin ang taong nakaraan ay kakaunti ang nakapag-alay ng sarili para sa Diyos, lalong higit sa banal na Eucharistia. Kung kaya nga, habang sinisilip po natin ito, minsan gumagawa tayo ng mga resolusyon kapag dumarating ang bagong taon. Na sinasabi natin, taong 2023, hindi na ako iinom, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako magbibisyo, hindi na ako magsusugal, hindi na ako makikipagchismisa. Napakarami nating mga gusto baguhin kapag pumapasok ang bagong taon. Pero mga kapatid, minsan, hindi po resolusyon ang mga iyon. Para bagang wish and resolution, meron po silang pagkakaiba. Kapag sinabing wish o kahilingan, ito po yung gusto mong marating na goal sa iyong buhay. Pero kapag sinabi pong resolusyon,
Meron kang hakbang na gagawin upang makapunta ka sa goal na nais mo marating. Halimbawa po sa pamilya. Sasabihin mo, nagkulang po sa aking pamilya. Ngayong taon na ito, sila ay aking mamahalin. Pero kapag ang resolusyon mo ay ganito, nagkulang ako sa aking pamilya, at sa taong ito, babawi ako sa kanila sa pamamagitan ng pamimigay ng oras para sa kanila. Yun po yung resolusyon. Yung meron tayo specific na hakbang na gagawin upang makapag natin yung goal natin sa ating lugar. Kung kaya nga mga kapatid, ngayon ay unang araw na ito, pinapaalala sa atin ng ating mahal na ina na hindi tayo nag-iisa. Ano man yung nais nating baguhin, ano man yung nais nating harapin, ano man yung nais nating ayusin na mga nasirang relasyon sa ating kapwa, sa ating Panginoon at sa Diyos. Nariyan ang ating mahal na ina, na siya ang gagabay, na siya ang tutulong sa atin nang sa gayon ay sa katuparan natin ang ating mga misyon para sa ating sarili, para sa ating kapwa, at para sa ating Panginoon. Kung kaya nga mga kapatid, sa pagpatuloy po ng ating panalabag na ito, ilapit po natin ang lahat ng ating mga panalangin sa ating mahal na ina, nang sa gayon ang lahat ng ito ay bulog niya sa kanyang anak na minamahal. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, lawin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng inyong anak at ng iyong sambayanan. Kami na salo-salo sa piling na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Paalala po, ito na po yung ating huling misa. Ngayon lang, wala na po tayong misa mamayang 5 p.m.
bukas na umaga, wala rin po tayo misa pansamantala. Yun lamang po, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyo po kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagwaspas at siya nawang magdulot ng pagpapala na iyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong bagong taon at magpasawalan hanggan. Amen. Pagkalawa-lawa kayo ng walang maliw na pananalig ng pag-asa matatag at pag-ibig na matiga hanggang wakas ngayon at magpasawalan hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang banal na misa ay naialay na humalo kayong taglang ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maligaya at ang taon sa inyong narangan. Susi. Lako mo ni, lagay may kita ya.